Okay. Sige. Let's start. So, the topic, no? The topic for this go live, which will be a vlog after ng go live, no? Dahil i-repurpose ko siya. The topic is about calorie deficit, no? And yes, oo, nakakapayat, no? Ang calorie deficit. But I need you to understand something about calorie deficit. So, for the record, no? For the record, para lang malinaw, nakakapayat ang calorie deficit. Pero dapat mailinaw natin siya. Kasi baka may mga nagsasabi na mga low carber na hindi siya nakakapayat. At baka may mga nagsasabi na anti-low carber na sinabi ng mga low carber na hindi nakakapayat. So, para mailinaw natin, no, itong issue na ito. So, the topic is calorie deficit. Oo, for the record, nakakapayat ang calorie deficit. So, talking points, no? Talking points. Tatlo lang naman yung magiging talking points ko. First, yung acknowledgement natin na nakakapayat ang calorie deficit. Second talking point natin is yung dalawang uri ng calorie deficit. And then yung third talking point natin is that not all calories are equal. Hindi lahat ng calories ay pare-pareho. Iba ang calories ng carbs, iba ang calories ng fat, iba ang calories ng protein, which later on, we will or I will expound. Okay? So again, if you have any questions, mamaya na. Okay? Mamaya na. Pagkatapos ng entire presentation ni teacher. Okay? So disclaimer lang, this go live, this vlog, this post is for informational purposes only and does not constitute medical, nutritional, financial, and or legal advice. Consult a licensed professional before making any decision. Discretion is highly advised. Okay? So, malinaw ba yung disclaimer natin? Malinaw ba disclaimer ni teacher? Okay. So, talking point number 1. Nakakapayat talaga ang calorie deficit. But you guys need to understand paano ba tayo pumapayat. Okay? Paano ba tayo pumapayat? So, dapat maintindihan nyo yan. In theory, dalawa yan. Theory and reality. So, in theory, ang gustong gawin ng karamihan sa inyo, karamihan sa mga gumagawa ng calorie deficit, in theory, ang gustong gawin is first, you eat less calories. Konti lang ang calories na kakainin. That's the first thing that you guys do. Konti lang ang calories na kakainin. Kasi nga, calorie in, calorie out, konting calorie, bawasan lang ang calorie, papayat ka. So, gagawin ng karamihan sa inyo, konti ang kakainin na calories. Karamihan doon sa konting calories na yon, high carb pa. Mamaya i-expound ko yan. So, first step in theory, ang ginagawa ng karamihan sa inyo kapag sinasabing calorie deficit, I will eat less. Konti lang kakainin ko, simple lang naman yan eh. Konti ang kakainin. Diba? Step number 2, yung mangyayari or yung gustong mangyari is that mababurn yung kinain na konti. So yung konting kinain, ibaburn. Ang pag-burn ng energy ng katawan, ang unang binaburn, dietary energy. Whether carb as the dietary source of energy or fat as the dietary source of energy. Basta kinain natin, yun ang unang susunugin ng katawan natin kapag kailangan natin ng enerhiya. Yun ang una. Now, kapag kumain tayo, dahil dun sa step 1, in theory, konti lang ang kinain, so konti lang yung energy na mababurn from the dietary energy, which is mostly carbs, okay, sa mga gumagawa ng calorie deficit. Pag hindi enough yung kinain, mag-a-access sa loob ng katawan natin, yung katawan natin, no? Dahil kailangan ng energy. Wala na.
yung kinain natin, depleted na, burnt na. So mag-a-access siya sa loob. So kung wala na yung energy from the diet, so sa kinain natin, yung glucose na stored will be accessed, no? Yung glycogen. Yung tawag doon is glycogenolysis. So yung stored glucose natin ang gagamitin ng katawan natin na enerhiya kasi kulang yung kinain natin dahil nag-eat less tayo. Okay? So hindi ka pa pumapayat niyan. Hindi ganyan yung pagpayat. Para pumayat ka, kailangan umabot ka dun sa step 4 ng theory. If wala ka ng glycogen, if wala ka ng glucose storage, that is the only time na huhugot yung katawan mo ng enerhiya from stored fat o yung tinatawag na lipolysis. Kanina, glycogenolysis is basically accessing yung stored glucose. Yung lipolysis is accessing yung stored fat. Okay? So, dun ka palang papayat. So, ulitin ko yung proseso. Para pumayat ka sa calorie deficit, kailangan umabot ka doon sa punto na ia-access ng katawan mo yung stored fat mo. That is the only way na papayat ka. That's the only way. And para umabot ka doon, bago ka umabot doon, kailangan wala na siyang sinusunog from dietary source, wala siyang sinusunog from stored glucose, and then tsaka pa lang siya aabot sa stored fat. Therefore, dun ka papayat. Okay? So in theory, ganun yung nangyayari. Ganun yung gusto nyong mangyari sa calorie deficit. Konti lang kakainin, karamihan, carbs pa, tapos susunugin yung kinain ng katawan natin, and then kapag kulang, huhugot siya sa loob via glycogenolysis, and then kapag wala ng stored glucose, huhugot siya sa loob via lipolysis. Okay? Yun yung in theory na gusto natin mangyari. Okay? So malinaw ba yon? Hopefully, malinaw yon. Pero in reality, ito yung nangyayari. In reality, ang nangyayari is that konti ang kakainin mo, pareho yung step 1, konti, eat less, mostly high carb. And then step 2, pareho rin, ibo-burn ng katawan mo yung kinain mo as energy. So pareho in theory and in reality, yung steps 1 and 2, pareho. Sa step 3, doon nagkakatanggal leche-leche ang katawan natin. Doon sa theory, yung step 3, kapag wala ng energy sa kinain, huhugot sa loob. Diba? Huhugot siya sa loob. Glycogenolysis. Huhugot siya sa stored glucose. Yun yung in principle, in theory. Pero in actuality, ang mangyayari kapag nag-eat less ka, at lalo high carb, ang mangyayari is that matitrigger yung hunger hormone mo. Yung hunger hormone mo, which is ghrelin, it's called ghrelin, will be triggered kapag ka high carb ang kinakain mo. It will be triggered. Whether you like it or not, yung ghrelin or yung hunger hormone will be triggered because of the carbs you consume. It's just the way how our bodies work. And if eat less nga yung ginawa mo, which would mean karamihan ng kinain mo ay high carb at konti lang yung fat at yung protein, which triggers the opposite hormone, which is yung satiety hormone, also known as the leptin hormone. Yun yung opposite ni ghrelin. Kapag ka mataas ang carbs na kinain mo, matitrigger yung hindi dapat matrigger, which is ghrelin. Kapag mababa yung kinain mo na dapat mong kainin, which is fat and protein, hindi matitrigger yung dapat matrigger, which is yung leptin. And yung kombinasyon ng dalawang yon na na-trigger yung ghrelin mo at hindi na-trigger
yung leptin mo, yung kombinasyon na yon ang magpapadeliryo sa'yo. Magdideliryo ka na supposedly huhugot ka na sa loob ng katawan mo, magga-glycogenolysis ka na supposedly. Ang problema, bago pa mag-glycogenolysis ang mangyayari, mapapakain ka na ulit. So yung calorie deficit mo, yung pagtitimpi mong wag kumain, hindi mangyayari in actuality. Karamihan hindi mangyayari. Yes, merong mangilan-ngilan dyan na merong willpower, merong disiplina, may kapangyarihan, tulad nung isang nakafollow sa akin, or at least sinisilip-silip ako, na kayang mag-willpower, kayang ilabas yung disiplina, umigil sa pagdideliryo. Mangilan-ngilan, merong may kaya nun. Pero karamihan, hindi. Kaya kapag hindi nagamit or hindi nag-effect, nag-take into effect yung willpower na yon, mapapakain ka ulit. Which means hindi ka na calorie deficit. At pag napakain ka na ulit, back to step 1 ka na ulit. 1 and 2. Back to step 2, sorry. Kasi pag kumain ka na ulit, step 2 ka na ulit. Imbis na yung glycogen ang susunugin, imbis na yung stored glucose ang susunugin, dahil kumain ka, back to step 2 ka. Which is, burn niya yung kinain mo. Therefore, hindi siya aabot doon sa supposedly step 4 kung saan nangyayari ang pagpayat. Gets ba? I hope so. No? I hope so. So, nakakapayat ba ang calorie deficit? Yes, nakakapayat siya. Basta umabot ka doon sa punto na susunugin na ng katawan mo yung taba, which is step 4 or yung lipolysis. Dapat umabot ka doon. Hindi ka aabot doon kapag hindi mo natiis ang gutom mo. Kapag kumain ka ulit, hindi ka aabot sa lipolysis dahil babalik ka sa pag-burn ng dietary source of energy, which is kung ano man yung kinain mo. Yun ang realidad. Okay? Yes, nakakapayat ang calorie deficit if aabot ka doon sa lipolysis. Pero ang realidad, karamihan sa inyo, kasama na ako, karamihan sa atin, hindi umaabot sa lipolysis kapag nagka-calorie deficit kasi nagdideliryo. Bakit nagdideliryo? Again, dun sa step 3, dahil nga matitrigger yung hindi dapat matrigger, which is yung ghrelin, at hindi natitrigger yung dapat matrigger, which is leptin. I hope sa talking point number 1, I am very clear.